Sir, in a span of 3 days, tatlong beses pong nalusutan, if that is the proper term, ni Senator Ronald De La Rosa ang NBI. First, hindi nahabol sa stairwell ng Senate. Pangalawa po, kahapon, supposedly, nagkagulo doon sa Senado and he was holed up in his office. At ngayon naman po, nakaalis sa Senate without the NBI knowing exactly kung nasan po yung senador. To what do you attribute these lapses Okay. or these discrepancies? Hindi naman po siguro lapses. Ano po, there's our operational requirement po. Number one, yun doon po sa Senado nung hindi po siya na-aresto. Naikwento ko na po yan eh. Kaya nga po ako humihiling ng buong kopya ng CCTV mula nung dumating siya sa parking kung kanino siya nakasakay na sasakyan hanggang sa pumasok. Dahil ang nakita na lang po nating video, yung takbuhan na lang eh, yung habulan. Hindi po naipakita ron na magsiserve na ng warrant, kakausapin na po si Senator Bato, tinakel niya po yung babaeng ahente. Kaya po nagkaroon ng takbuhan. At nung nagdeklara po ang Senado na protective custody nila si Senator Bato, minabuti po namin na irespeto yung sinabi na yun ng Senado sapagkat ang respeto po natin sa co-equal branch po na executive ay nandoon. Yung pong mga issue ng legal na wala namang ganung basihan, hindi na po natin po napag-uusapan. Kaya naman, nung dumating na po sa korte, na-validate naman din po yung naging desisyon ng NBI na wag pong arestuhin si Senator Bato. Ito naman pong pangalawa, ganoon na rin po yun, karugtong na meron pong pending na kaso sa Supreme Court and the strict instruction is wag pong arestuhin. And at the same time, ang gusto po ng ating pong pamahalaan, i-maintain na yung peace and order, mataas na po masyado yung po bang pagtatalo-talo, pag-aaway-away ng iba't ibang grupo. Ito naman po, hindi pa naman po validated kung talagang nakalis na po siya sa Senado at kung saan po nagpunta. Ma'am, sorry, last on my end for this round. Based on the premise or the timeline na nilatag po kanina ni Undersecretary Claire Castro, how convinced is the Executive Department doon sa mga swirling rumors na the chaos in the Senate yesterday was staged, allegedly? Well, that is a part of an ongoing investigation. Ipinasok naman po lahat yan. Sa ngayon po, magkatulong po ang NBI at ang PNP. Re-reviewin po natin yung mga footages kung may mga CCTV at we will use po yung atin po mga forensic capabilities para malaman po natin kung ano po talaga yung nangyari. Ano po. We'd rather not draw conclusion po sa isang ongoing investigation, but rest assured po that we have final result of the investigation ay papaalam po natin to sa publiko. Tama po yun. On the part of the Philippine National Police, katulad nung sinabi ko kanina, papasalamat ako, nandito ang ating Director NBI. As much as the Philippine National Police, siya po ang maglilid ng investigation dito. And of course, we need to account kung sino ang may armas or sino ang security forces na nandun. Of course, meron tayong GSIS building security and nandyan na rin ang NBI na were requested to beef up the security at that building. As well as we have the GSIS building being occupied by the Senate. So, tinitignan natin yon. The security are, meron po tayong security, meron tayong PSPG to beef up the security ng OSAA. Actually, nagdagdag pa nga ng 10. Plus, security coming from the PSPG. These are the for VIPs, especially our senators. And security na uniform coming from the armed forces, particularly the Philippine Marines. So, one by one, we are accounting them and accounting as well as the usual interview investigation. Nanguna na of course ang ating OSA and of course ang ating NBI nandito, and they will fully cooperate, especially in the usual investigation. And as of now, of course, there are about 20 personalities na nakita na. And it will be, these statements will be i-compare po natin sa mga ebidensya, like for example physical evidence, empty shells, lalo na yung ating
CCTV footages.